Insan! Lord, daghang salamat sa karong adlaw ngay mong gidugang kanamo bag-o kinabuhi. Takos ka sa tanan mong mga pagpasalamat sa imong pagkamaayo karong adlaw among isalig ang among kinabuhi. Di kanimo ang tanan namong buluhaton ug among pagampo ug kami magmalampuson karong adlaw. Mga kabrigada, adlaw na sab nga Martes. Enero 11 tuig 2022. Kini si Kabrigada Val Gilaran. Ang pagsabuag sa liso sa katilingbanong kaayuhan mao pinakahamiling kabilin sa tuwa ka kabataan ug may magsilbing inagiban sa pagkabot sa tinuod nga kausaban. May buntag ug usa ka morning hataw mga kabrigada. Ako si Adonis sa Presilias. Kami ang inyong masaligan paghatod sa pinakadagkong mga balita ug impormasyon. Mga kabrigada, timan, igagikan kita alas 5 hangtod alas 6 sa buntag. Ato na mo kaninyo ang mga balitang umahataw. May buntag, Brigada Adonis. May buntag, kabrigadang Bal. Kumusta ang atong kabutagon? Hinaota nindot ni ang atong pagbata karon tungod kay mao ni magtudlo nato tukmod. Labi na ako na karong buntag kabrigadang Bal, di kita kalimot ganina. Pagmata na ko, birada gidayon ko, Maxan Coffee. Ako gyud napil ang kainit sa Maxan. Nya mao gitoy murag pabuhi gid nako karon, no? Importante mga kabrigada nga mainitan ang atong tiyan siya sa buntag ug unang-una na ang masustansya, mapuno sa mga vitamina ug puno sa mga sangkap nga makaayo sa atong kalawasan. Kini ihatag lang ug mahatag lang ug diha lang mamatikdan ug makit-an sa Maxan Coffee. Lakip ang atong Maxan Capsule mga kabrigada. Ani na ang atong mga hataw balita karong buntaga mga kabrigada. Usa na sab kapag usbaw sa mga produktong petrolyo ipatuman, epektibo karong adlaw. DOH wala pa'y na-detect nga kaso sa Omicron variant sa Socsargen. Babay nga nabiktima sa bukas kotse, mudos sa butuan, nagpakitabang sa kapulisan. Og kabrigadahan sa residente sa Agusan del Norte. Nagpatigayon kini og apektado kini sa bagyong Odette. Mga kabrigada na ang imbukada sa itong mga balita, human ang ipatumang oil price hike ning milabayng simana. Usa na sab kapag usbaw ang ipatuman sa mga produktong petrolyo, epektibo karong adlaw pagyud. 75 centavos ang giusbaw sa gasolina. Sa diesel, 90 centavos ang gisaka matag litro. Samtang ang kerosene, 1.10 centavo ang saka nini mga kabrigada. Usa ka barangay Kagawad nga og gireklamo sa duha ka mga bikers sa barangay Kagawad gami park sa iya sakyanan sa bike lane ning Domingo sa buntag. Matod pa kang Kagawad Mike Mamakog miadto sa iyahang opisina ning si Kagawad Shirley. Gihisgutan usab ni Kim nga kadali lang nagpark sa bike lane si Kagawad Shirley tungod kay aduna kini kuhaon. Pansaysay sa ubang kagawad nga klaro nga bayolasyon ang pagpark ni Kagawad Shirley sa bike lane. Ning milabayng tuig, usa ka ordinansa ang gibugna sa konseho alang sa pag-establish og bike lane sa Jensan. Lakip niini ang guidelines aron masiguro nga makalingkawa sa disgrasya ang mga biker. Sa karon wala pa mipagawas og pamahayag si Kagawad Shirley Layog. Samtang takdang hisgutan karong adlaw sa sesyon ang bayolasyon ni Barangay Kagawad. Brigada sa paghatod kaniyo sa lugar pa mga balita, police report dito sa Tupi, South Cotabato. Patay ang mga managsuon nga sakay sa usa ka motorsiklo human na lang bigit sa disgrasya asa mibangga kini sa usa ka pick-up
Atong miyaging Enero 8 alas 10:16 sa buntag. Ang managsuon nga mga biktima giilang sila si Lorraine Ann Osorio, 22 anyos, ug William Lloyd Osorio, 21 anyos, pulos mga residente sa Purok 13, Barangay Pulonoling, Tupi, South Cotabato. Samtang wasak ang atubangan sa parte sa usa ka pick-up truck nga gimaniho ni Jean Paul Bautista, 45 anyos, residente sa Davao City. Sa investigasyon, migawas nga ginasubay sa pick-up og ang dalan gikan sa Coronadal City padulong sa General Santos City. Asa pag-abot sa lugar sa insidente, kalit lang nga mi counter-crossed ang motorsiklo og mibangga sa pick-up. Gilayon usab nga gidala sa duol nga balay tampalanan ang mga biktima apan gideklara na kini nga dead on arrival. Para naka-impound na karon sa Tupi Municipal Police Station ang mga sakyanan nga nabigit sa disgrasya. Mipasalig usab ang driver sa pick-up nga iyang akuon o tubagon ang tanang gasto sa ospital o pagpalubong sa mga biktima. Okay, kakaroon na mga kapitana, balik standby ha, balik ra ang Hataw Balita. Na sa itong balita, kining oras sa itong kaninyo sa Maksan Coffee. Adto ta sa Dato Piang Maguindanao. Giaristo og naka-hospital arrest karon ang duha sa 7 ka mga suspect sa nahitabo nga pagpangharas sa balay ni Dato Mayor Piang Victor Sumama. Giila ang mga suspect nga sila alias Sultan Gialil og alias Adam. Gibisita sab sa mayor ang duha ka mga suspect kauban ang PNP og CIDG o gipangutana kung kinsa ang ilang leader o gisugo sa ila sa pagpaulan og mga bala sa pamilya sa alkalde nga duol sa Bipat Outpost. Og tungod diini si alias Sultan ibutyag nga siya ang responsable sa pagpangharas o nakuhaan sab kini og CCTV nga naidala nga important nahinomduman nga nasinati ang usa ka kusog nga pagbuto nga duol sa outpost o target di ay ang balay sa maong alkalde kaniadtong Biyernes sa gabi. Og nasamaran sa pagbuto ang usa sa BIPAT member nga residente sa maong lugar. Pagkakaron, naka-hospital arrest ang usa ka ospital sa Midsaya sa North Cotabato ang duha ka mga suspect. Dugang pa sa itong mga balita, mga kabrigada, mato kita sa Caraga Region sa Butuan City. Midangop sa kapulisan ang babae nga si Farah Pasok Makinano. Ubad nagkaplagan ang iyang sakyanan nga buak na ang samin sa gawas dito sa Santo Niño Shrine sa Barangay Libertad sa dihang kininiyang simba niadto Sabado sa gabi. Sa iyang Facebook post nga niadtong tungura aduna pay laing duha ka sakyanan ang gibukan sab og samin sa passenger side gawas sa simbahan kursunada ug wala matudpay kahadlok ang mga nagbuhat nini considering duol lang sa maong lugar sa Police Regional Region 13. Sa kasamtangan ato pang gipaningkamutan nga makuha ang pamahayag ni Farah Makinano kung sunabay nakawat o dunabay nakawat sa iyahang mga gamit sulod sa sakyanan. Wala pa po'y gihatag nga detalye ang Butuan City Police Office mahitungod sa maong panghitabo kini mga kabrigada gihatod kanato sa Maksan Coffee ug Maksan Capsule. Walang atrasan para sa dugang detalye ihatod kanato sa atong kauban live gikan sa telepono kabrigada Raymond Octobre, ibrigada mo. Yes, Brigada Val, Brigada Adonis, ang update ko ito ng nahinabi, no? Ang kapulisan, ang Butuan City Police Office sa tagpangulan mismo ni Police Colonel Isilso Sagan Jr. At pala nga itong nahinabi, si Police Major Enos Aritip, ang inyong tigpamaaba, na sumala pa ang mga nagbuhat ni Brigada Val o Brigada Adonis, mga individual na dili matutapin sa gang, no? Ay, ang unang naligawas din, kali mga suspitsyan dumatod pa mga membro sa gang, kini mga bukas kot si gang apan, di pa yung makatlo sa kapulisan na dili matod pa sila gang. Kundi, kini mga suspitsyan dumatod pa kaya mga individual na maupay pagtumaw, no?
nga adunay buot nagtukod og grupo nga kini ilang modus karon sa ato nakuha kay informasyon pinali usab sa BCPO kung nabutuan PNP Brigada Bal Brigada Adonis nga ila na karong giimbestigaran o ila na karong tutukan ang maong panghitabo gumikan nagbando matod pa si City Director Colonel Lasaga na tutukan ang maong panghitabo gumikan dili kini piaw no dili kini kalilong dili kini piaw kay tulumatod pa kasakyan ng ibuak Brigada Bal Brigada Adonis sa update nga ito nakuha, latest update kini as of yesterday, no? Doon na nakawat sa mga sakyanan, doon na nakawat kini kini lisensya, pili ka mga kwarta o importante yun ang ganit. Nakuha yun, no? Sa mga suspektado, human sa ilang pagbuak sa mga sakyanan. Wala pa'y kinihatag na identity o pagitangan sa kapulisan ang mga suspect. Pero dala sila persons of interest, no? Brigada Bal, Brigada Adonis, nga ila karong kitanaw, ila karong iimbestigaran aron na kung kumpirmado magali ila pa sa kahanong kaso o damputo na diretsyo. So karon ato lang kita gabi atong giobserbahan ang maong lugar doon na yung nagtambay karon ng mga patrol car o mga tanod sa lugar aron malikay na gyud ang mao panghitabo Brigada Bal. Kabrigadang Raymond, kanang Santo Niño Shrine sa Libertad naara na siya nga tos 15 kadupa, no? Naana diha ang atong regional police office niya. Wala ba di ay unsa may nahitabo ani nagsalig ang simbahan nga duol ra ang pulis o sa pagsugod sa kalihukan sa nobena. Wa ba di ay koordinasyon ang simbahan nga mo request nga og pulis kay kanang mga pila go diha sa parking usahay mo abot na ditong dapita sa unahan layo-layo ang maabtan kay kini tulugod ka mga unit ang nabuak buot pasabot klaro kayo nga murag walay pulis nga nakapusti sa maong panghitabo. Klaro gyud do Brigada Adonis Brigada Bal na wagi presensya sa pulis no do mismo sa simbahan atong tong rap no it is possible matod pa sa butuan camping nag-relax no ang simbahan kay wala sila let's say coordination matod pa sa PNP let's say wala nila na-anticipate no ang mga panghitabo dumikan nakauliot yun ang atong kani mga daotang elemento sa buak sa mga sanin Brigada Adonis Brigada Bal busa all ra ang pro-fire team sa simbahan ato mang makita kung ato nagway sa ato mga titaminaw kung ang prototype no anay mga pulis na sa ilang vicinity apan dili ingon makabantay kung dito gid mismo simbahan. Wala karon ang giingon karon sa PNP nga nagbutang gid sila og kining police patrol no kagabi gyud dito gid gibutang sa mismong simbahan aron magman dito sa oras sa simba. O ingon man kining barangay police kun dipat mga tanod aron motabang mismo dito sa mga pulis nga pagbantay good aron dinagid mausab ang mga panghitabo Brigada Adonis Brigada Bal. Kuan siguro kabrigadang Raymond no dili lang diha sa sakay kini ni tira man gid sila ya tan-aw nila ang mga parking lagyo na kayo. So napoy posibilidad nga kini dili lang sa Libertad kundi di madakpan ning mga wa pa marehistro kay dili man kanigang wa pa marehistro nga mubuhat og daotan kay wa pa sud sila mamembro. Posible pod nga naay taas-taas nga posibilidad nga moadto sila sa laing mga simbahan nga didto pod motira or diha baka sa mga mall. So ang atong kapulisan unta unsa ilang plano ani? Yes, Brigada Bal Brigada Adonis. Matod pa no from the horses mark kan mismo sa director sa kapulisan sa Butuan si Police Colonel Axel Solasaga Jr. Gimanduan Brigada Adonis Brigada Bal gapon no gani nagpatawag sa meeting no sa iyang mga sakop ng mga hepe nga kuan yun tanan nga mga areas sa ilang ginsakupan Brigada Adonis Brigada Bal nga bantayan gyud no kini nga maong modus karon kay mo pagtumaw ni as expected Brigada Adonis nga masigid mo sensationalistic basig dili lang diri sa maong Santo Niño Shrine ilman sa katedral sa Immaculate o sa wentang lugar sa Butuan basig po og mahitabo kini nga mga insidente mula karon nga gimanduan Brigada Adonis Brigada Bal ang iya mga hepe nga mabutan gid og kani nga pakusdun pa no ang police presence ang police visibility sa mga nagkadayang lugar sa Butuan aron dili na kini mausad kay atong hinumduman Brigada Adonis Brigada Bal late nila Butuan City nasikat ang Butuan
tungod kay sunod series of police ang nagtabo diri dili kay pila ka mga individual na biktima. So karon aron malikayan ni nagpagawas sa kamanduan ng TNP na dumagag pa ang police visibility sa dakbayan sa Butuan. Okay. Daghang salamat, Brigada Raymond Octobre, gikan sa Brigada News FM Butuan. Mao kini mga kabrigada itong bantayan o kini mensahe alang sa tanan itong mga kasimbahanan sa tibuok Mindanao. Na magbantay kita kay posible sa ka na mahitabo din sa ato mga kasimbahanan. Apat, kung magbantay man kita, laping ampingan sab nato ang atong panglawas, pinagi sa pag-inom og mga epektibo o masustansyado kayo nga mga kape sama sa Maxan Coffee o Maxan Capsule. Walang atrasan! Samtang di apay laing balita mga kabrigada, tulo ka adlaw na sad nga gisugdan ang pagpatuman sa eleksyon gun ban checkpoint sa tibuok rehiyon 12. O gibutyag sa kapulisan nga hapsay og malinaon ang pagpatuman sa eleksyon gun ban o ginabawal karong panahon ang pagdala og mga armas sugod gahapon hangtod sa Hunyo 8 bisan pa man adunay lisensya apan ginatugutan ang adunay Certificate of Authority gikan sa Committee on Ban of Firearms and Security Concerns. Ang pag-inspeksyon limitado sa visual nga pag-inspect nga walay pag-abli sa pultahan sa sakyanan, compartment, truck o mga bag. Samtang kung adunay gidudahan nga mga motorista o adunay igong basihanan pagtuo nga usa ka tawo bag-o lang makahimo o mobuhat pa lang o bisan unsang kalapasan ang mga personay sa PNP pwede nga mopahigayon og dugang pa nga inspeksyon sa usa ka motorista. Mga kabrigada, gibaha gihapon ang ilang lugar sa nabagyuhan sa Agusan del Norte, partikular sa munisipalidad sa Habunga. Sumala pa sa pagpakikinabi sa Brigada News Team ngadto sa mga residente sa maong dapit nga ni overflow ang tubig sa Lake Mainit padulong ngadto sa ilang mga panimalay. Tungod nini ni desisyonan sa Brigadahan Team sa tabang sa Brigada Volunteers nga manawagan subli sa mga tigpaminaw aron makatunol og hinabang sa mga nanginahanglan karong adlaw lamang. Ana-ana sa kapin 30,000 pesos cash ang natigom sa Brigada Davao pinagi sa donasyon nga gihatag sa mga tigpaminaw gawas. Niya na ang sinakong bugas nga canned goods, mineral waters, mga gidonar. Samtang ana-ana sa 210 ka food packs, 400 hygiene kits, 400 biscuits ang naripak sa istasyon kung asa laumang mas mudaghan pa kini sulod sa 4 ka adlaw nga brigadahan. Target sa team nga mutunol ang maong hinabang karong Enero 14, 2022 kauban ang pipila ka istasyon sa Brigada Philippines. Og para mohatag pa kanatong dugang mga detalye mga kabrigada itong makauban live sa telepono si Kabrigada Normalin Makilan gikan sa Brigada News FM Davao. Normalin, ibrigada mo! Yes, Brigada Val, Brigada Adonis, mayong buntag no, live sa mismo sa Dakwin sa Davao. Padayon hapon ang ikaduhang adlaw, sa ikaduhang hugna sa Brigadahan sa 9.5. Brigada na sa Davao para sa mga nabagyuhan sa Agusan del Norte, partikular sa munisipalidad sa Habonga. Sumala sa pagkakipaghinabing no, hangtod sa pagkakaroon, nakadawat natin sa mga mensahe dito sa Agusan del Norte. So, ang tanong sinatangya po nila ang kalikod sa ilang kahintang human nga bilang fornas sa Bagyong Odette, ang ilahang area. So, kung dili makaya sa mga Davaoenos na talikdan lamang o tanawon lamang ang sitwasyon ng ilang masinatian, so naging kita og inisyatiba kauban sa team ug sa to atong mga waypo sa mga ating paminaw nga mga brigada volunteers. So, napahigayon kita og brigadahan. Actually, kaduha na ng tumingin. So, wala kita napakyas. Dahil sa akong unang adlaw kagahapong adlaw, nakatigong kita og 50,000 pesos nga cash, tingagi sa GCash, o dito na mismo sa atong mga kabrigada nga atong pamunaw, dito mismo sa registasyon. Hindi na po kita yung mga na-pick up ng mga sinakong bugas, sa mga canned goods, uban pang mga
gitinahanglan sa itong mga kabrigada sa may Agusan del Norte. Okay. So, kini bang habungga unsa ba ni island? Actually, dili na sa island, Brigada Val, Brigada Adonis. Dili na barya atong unang hugna sa atong brigadahan sa may Dinagat Island na tinangan pa natin sa tabot isla para makaatro. Kani, diretso na ang team. Doon na nakita yung mga na-coordinate na mga opisyales sa mga barangay na itong pilihan na naapistuhan sa Bagyong Odette para pag-abot ito sa area, haksay na, plaksan na ang tanhan, ato nang mahatag dayon ang atong mga natigong ng mga hinabang diri sa Davao padulong sa Agusan del Norte. Okay. Daghang kay salamat ka Brigada Normalin Makilan gikan sa Brigada News FM Davao City. Mga kabrigada, mga piuna ta Brigada Adonis, importante nga ang atong siyan mainitan og ang beauty ani pag-inom nato sa ato Maxan Coffee ug Maxan Capsule mga kabrigada. Di tagutomon tungod sa iyang sangkap nga barley. Mga kabrigada, mubalik pa ang Hataw Balita. Balik ta sa ikatulong hugna sa ato mga balita. Kini nga balita hatod kaninyo sa Maxan Capsule. Ginaborogan karon sa mga biktima sa nahimong sunog sa Purok Saig nga samtang wala pa ipakitang legal nga dokumento ang mga claimants ug wala pa desisyon ang korte magpamatuod nga dunay legal claimants sa Luna. Dili maton pa sila muhawa sa ilang nagkadaiyang tugkaran. 24 oras sab nga ginabantayan karon sa mga biktima ang ilang mga tugkaran tungod sa managlahing claimants nga nag-angkon sa ilang Luna. Kini human nga dunay komosyon nga nahitabo niadtong Sabado ning nakalabayng semana. Busa matod ni Barangay Captain Ryan Dupalco sa mga dokumento nga representar sa barangay matod pa isugyot una kini sa mga hingtungdan sa ahensya sama sa Registry of Deeds o DNR aron na makumpirma ang legalidad sa mga dokumento. Kahinomduman nga bulan sa Nobyembre bangungot hangtod pa kani karon sa gatusan ka mga residente sa Purok Saig ang nahitabong sunog dugang pa ang paglugway o paglugwa sa mga nagkalain-laing claimants nga sumala pa may kapin upat ka hektarya nga luna sa maong lugar. Ilaha man daw kuno ni unsa daghan pa man ding way klarong papel. Unsa pag ingon ni Robin Monteso gipakitaan sila mga papel wa man pud sila ikapatag-ing. Layo may tag-iya ini di man dalugdog. Karon pagtukuran ni na tingala ko kay gikuha man sa pikas. Dalugdog. Mga karon gibantayan po rin namo. Karon kay diri man siya ganiha, dili ipakuha daw ning kahuya. Kay maoran ni gikuha niya ni nya karon na dugay na ko diri. 45 na ko katuig. Karon pa ni nahitabo mo nagibantayan namo po diri. Dugay na may diri. Kami di mo puyo diri, ma'am. Ha? Samtang wala pa i-approve. Wala pa kay diri ang akong anak nga minyo 8 ka anak nako na apuhanan ko og 77. Actually, ma'am, daghan na sila nadawat sa mga assistance from sa government. Yes po. So, like, naghahatag daghan na po bag-o po sa mga nasunugan. Nagkatong initsi. Kung atong tanaw, nagdawat na sila, pati ang barangay, naghatag na po daw kalabitipan. So, ang tanaw na to, ma'am, kung halimbawa, para sa mga pumungita kang balay, so katong legal na dokumento para makapuyo ka, nga hindi mahaso lang imong pagpuyo. Usahay ko ang pagsabot sa mga tao, nga once na relocation, libre. Sila na libre, magbayad, di ka hapon na sa gobyerno. Amo lang yun, encouragement, na kung naan sila yung mga partay, ipalitid niya sa ilang property para makapuyo sila o kanang walay hassle, gamitan ng kwarta in a good way. O bayad yun sila. Ako sa equal ba? Kasi nag-expect nila mang dahil relocation, libre. Hindi na libre, ma'am. Sa gasa tamagan to, bayad din na siya. Mga kabrigada, wala kining problema sa
Ato katawa lang tao sa pero dapat magod wala may butang nga dili makaya siguro sa gobyerno ka Brigada Val. Kanang problema tinuod relocation matud pa na kapitan nga libre na siya. Dili na siya libre naihatagon gamay pero ngano man dai nanay relocation para sa mga taga sa biktima. Na? Pagka na problema kay wa pa gani sila nakita nga relocation ang hisgot ng bayad. Importante nga masulbad nila ning Kanya problema. katong na mga ayuda, natural lang nga hatagan sila og ayuda. Pero default man na sa gobyerno kun mo tabang gyud sa mga katawhan. No, ya og na magikwarta gobyerno nga ikatabang. So dili na nato na kwintahon nga natay gihatag ang gobyerno. Ang importante masulbad nato ang problema sa mga katawhan kini mga nasunugan. Kay dili ni basta-basta. Pero ang nindot diri ka Brigada Adonis karon sayo sa buntag. May buntag ninyong tanan diha taga Purok Saig, no? Alam mas pa mangapi na lang mo. Ya sa mga tan-aw mo diri namo nagahatod og mga balita, mga mo diha aron mainitan na yung tanan. Ya mas nindot kon Max and Coffee ang inyong gamiton mga kabrigada. So man para to mga balita mga kabrigada nagpabiling Omicron free ang Soxargen. Amo ni nindot nga balita. Matod sa Department of Health Region 12. Apan dili matod pa angay magkumpiyansa tungod dako ang posibilidad nga makasulod kini sa rehiyon. Mao gimanduan sa DOH-12 ang mga lokal epidemiology nga unit nga tutukan gayud ang monitoring sa mga muuli sa matag lugar ilabi na nga katong nagikan sa gawa sa nasod. Padayon usab nga ginapahimangnuan sa mga eksperto ang publiko nga sundon gayud ang health protocols o magpaturok o magpabakuna bato COVID-19. Samtang nga pasumpay sa mga balita, mukabat na sa 57,325 ang ihap sa kumpirmadong nagpositibo sa COVID-19 gikan sa gipagawas na COVID-19 tracker. Sa Department of Health Center for Health Development Soxargen Region DA na 54,762 ang naka-recover o walay na dugang bag-ong COVID-19 related death sa rehiyon. Salamat sa Ginoo. Mga kabrigada ha, itong timan-an atong giunang hatag kaniyong balita kaganiya sayo sa buntag pa. Pag-usbaw. Kagi pakalitan na punta mga kabrigada itong labing sabana ni taas ang presyo sa produkto sa petrolyo o diya karong adlaw magpatuman na pud matud pa mga kabrigada o galaing pagpausbaw sa presyo. Tag nakuratan ani halos kada semana Brigada Adonis. Dunay saka no tiyaw ni muna sa diesel magining pinakadako pod karon ga consumption kining diesel 90 centavos ang gisaka matag litro Pagkadako. o diya sa gaas o kining kerosene 1.10 ang pagsaka nini. So mga kabrigada mao lagi na ang sitwasyon nato karon nga siguro murag panahon na Brigada Adonis kaya kining mga bag-o bitaw karon nga mga inventions kining solar no pwede lang na mga sakyanan nga solar na lang itong gamiton. Pwede kining uban, kining hangin na lang o tubig, no? Pero kanatanan magsugod nas damgo, no? Damgo. Posible kada nga solar nga ato nga na visualize karon ba, posible mahitabo na kon moabre ang panahon para ana ka Brigada Val. Samtang nga katong kaganina pod nga katong gireklamo bitaw usa ka kagawad nga ni park siya sa bike lane. Mao to ang nahitabo kanina so dunay posible kanang investigasyon nga mahitabo ato si kagawad Shirley no mamakog nga dito sa iyang ni park siya kay duna kuno siya gikuha nga kanang butang so hinamurag hinanali ba pero ang pangutana diha karon nganong naka-park siya dito sa bike lane no unsa kay nabutang siya una-una kasi nagtuo siya nga bike ang iyang gisakyan siguro ignorante siya sa balaod matud pa sila ra po'y naghimo no o diya kining bike lane para gina sa bike pero nakita mo kun ako orag wala pa kulang pa kayo og kining information dissemination. Wa pa man ka pagawas og pamahayag si Kagawad Shirley kagawad pangita gid rason nga makakonvince. Paano ka makalusot ya? Kanang ano balag piit basta kay lusot. Basi pug giparkingan gid pud gibabagan gid pud niya tong bike lane. Nya samtang maguna-una ka sa rason. Gibabagan. Samtang maguna-una kagawad unsay rason, timpla sa kakaron maguna-una ka, timpla kag init nga magpainit kag tubig.
butangan nimo Maxan Coffee, inom. Kay mo na makatabang unsaon pag rason nimo nga makumbinsig yun ang tanang mga tao nga nakadungog aning Ning sayo sa buntag, magkauna-una na ka kagawad, no? Pero may gani kay wala po natungnan atong mga bikers bitaw na to katong magpaambak-ambak. Kita ka to, atong kan kay sakyanan dito kababag, paambak to niya. tulon-tulan sa ligid. Kana mga kabrigada tungod na sa mga kabaguhan, di noon sa may barangay Apopo, dugay naman tanang kamatikod ana ga dunay bike lane. No? Pero may ganini nga na ano nato ni, na balita nato ni karon para ang mga katawhan mawarningan ta, nga dili ta basta-basta mag pag-park day anang kuan kay kasagaran biya nato, usual biya nato na og highway, karsada diha parking na diskilid. Wa ko ka bantay bike lane diha. Na, left and right na. Apupong. Si Brigada Justin gani siguro say dia ni mag-jogging. So dia pud mag-bike si Kagawad Dil Bartulaban. So leksyon magbike. Leksyon para sa uban. Leksyon. Ang iya ni Juan ihatag na ni Juan. Ayo na ninyo kuani kanang tungod kay unsa kay mga rason pero wa mo man nagpagawas og pamahayag ato lang huwaton kun unsay pamahayag ni Kagawad Shirley. Siguro first offense. Primerong kasaypanan mga kabrigada. Na kanang bike lane nga naa diha karon sa atong National Highway, kilid sa atong National Highway sa Barangay Apupong. No, diara ba pud usahay diha lagi di punta kasabot kay imbis nga bike lane mo agi, daghan man po kay mangagi. Ang mga tao diha naman pud mangagi. Kay naay bike lane pero wala may kining walkway para sa mga tao. So wala nga dapat klarohon pa na diha karon. Kabrigada Bal, nakadumdum po ko ganina, no? Katong gihimo, nagpalapad ang atong kabrigadahan bitaw. Ako na feel nga nagkalapad na gyud kayo kay didtong napita sa Davao. Ni Normalin nga ingon siya nga nanawagan po sila. Ngadto daghan po ini donate pinaagi sa GCash. Kay ila kining plano nga itunol didtong napita sa may Habungga. Ang Habungga kabrigadang Bal para ma-picture out nimo. Mura na siya lake diha. Naay lake diha nga makakuha ka og mga isda nga kanto bitaw nga nabuhi pinagi stabang. Kana ba nang bago ta moabot sa Butuan magian na to nga lake mo na? Og moadto kag Surigao, unahan pa na siya sa Butuan, Kabadbaran, Surigao to na dito. Unya kay ba wag Bal nga ang kadakon sa lake diha mura-mura kadakon sa lake sa dito sa Camiguin. Murag ang alamat ana ba murag ang Camiguin kuno diha gi kanya gilangkat niya gida dito sa laod. So mao na ang istorya diha. So ni Osbaw siguro ang sakag maayo ang tubig. Dugay man na siya mohubas niya. Overflow sila o naigo pud maayo sila sa kanang pagkuso-kuso sa bagyo dito. Sige. So mo na resulta sa atong kabrigadahan nga padayon karon gi-implementar sa ato mga istasyon sa tibuok Pilipinas nga gipanguluhan karon sa Brigada Davao. Okay, mga kabrigada, daghan patang mga balita gihapon kaninyo. Hulata lamang sabtang kamo nagahulat nini pag-inom kamo sa mainit na nga kape ang Maxan Coffee. Mga kabrigada nga sa imong pag-inom matigala ka gadi ka gutomon kay kini naay barley nga sangkap. Og lakip na ang atong Maxan Capsule mga kabrigada. Walang atrasan kay mubalik pa ang Hataw Balita. Nagpungasi nga mga balita among gihatod kaninyo kini wa pa mahuman magpadayon pa ni mga kabrigada. Kini si Kabrigada Bal Gilaran. Mga kabrigada, tangin ninyo alas 4 encuentro o niya alas 6 sundan kini sa Ronda Brigada. Ako si Adonis Bitco Presilias Maingon Sed Reformabini Innovated Census Mestre mausabta ang atong kaugalingon pinagi sa pag-usab sa atong una-una. Generals, be proud of Jensan again. Barug Jensan! Mga kabrigada aron magpadayon og ipadulngan kaninyo o pahatod kaninyo ang dugang mga impormasyon atong mga kauban ani ana andam na sila mga kabrigada og andam na sabmo Kabrigada Dil Bartolaba, Justin Manansala maing buntag ninyo oy. Daghang salamat sa inyo Kabrigada Val ug Kabrigada Adonis. Mga kabrigada, oras na to. 5:58 sa buntag, dira lang mo kay padayon ta sa chikahan o balitaan sa pagbalik sa Morning Hataw! Morning Hataw na! Alas 6 na! Tara na, kabrigada, sugdan nato ang adlaw sa Morning Hataw! Bangon, bangon! Be proud of Jensen again sa kahataw ng morning, mga kabrigada. Karon ay Martes, January 11, 2022. Ako si Justine Manansala, Lunes at Biyernes, makihataw na. It's a Tuesday, mga kabrigada! Sabay ninyo sa usa ka lingaw na buntag karong adlaw.
Kami muhatag pa kaninyo og mga hataw na balita ug mahisgutang kasadya ako. Si Dil Pilapil Bartolaba, Barug Jensa, nato pang ubanan og puso at galing ang ato ang Tuesday morning. Tan capsule o sa uban pang mga produkto sa Brigada, pwede mo manawag sa 0970-2777730. Na ako'y nabasahan Oh. na kani po daw sobraan pod ka think positive, di po daw maayo. Dahil, Kasi mura ba ginadaya nato ato ang sarili in making an alternate reality. Totoo. Murag ana ba kasi sa sobra nato ka positibo na di nagyud kato ang panghitabo. oo, Sige lang kay okay Sige lang. kay ani lang. Pero isa na to sa libro ni na Subtle Art of Not Giving an F. Kato siya na libro to. Doon mo nakuha? Oo, na adaw ana na mura pong psychology, but lahi po ang application ato sa life. Kumbaga, ang iyang ginapasabot dito, sometimes daw, kinahanglan, mura bag mas dali kung wala daw tayo labot. Kana bang murag kailangan magudjud at tubangon nato ang reality. Oo. Na sometimes dili tanang gusto nato makuha nato, murag nga na god. Oo, pero ang konsepto ato, mura bag kung unsa imong realidad, accept it for what it is. Okay, diri ba sa Pilipinas, applicable to. Daghan kayong mag-sugarcoat ba? Oo. Dali kay ta magpaniwala na okay lang. oo. Bisag wala na makaon. Sige lang. Think positive. Kay uban-uban bitaw tang tanan. Sige lang. Bahala sa aging basta love. Ana, di ba? Sa love na okay lang, Hindi. wala may trabaho duha, basta love Together. na. Dili natin ho. Ah. Oo, murag sa sobra kating positive daw. Mali na. Dili na realidad ato ang ginatanaw, which mali kay So pareha ng dapat relasyon. maningkamot jud ta mga kabrigada Oo. para positive ang life. Okay, man you imagine sa inyo mo mag-asawa, Oo. kung walay gapaning kamot, kaya ba ang labing lang? Dili jud, oo. Magsige lang magpahigda. Higa-higa lang. oo. Di ba? Tinuod na sa mag-asawa ang pinakadako na reason na mag-away usually. Kwarta ba yan? Oo. Actually, Kwarta siya na-advise ng palagi inuman. sa mga wedding na huwag pag-awayan ng pera, pero imposible eh. Lalo na kung naiisa nga murag walay labot, nga wala mo'y kwarta, murag ana. So maningkamot jud mong duha mga kabrigada. Kung ikaw makashare ka, unsa ang kanabang napag-awayan na ninyo about kwarta, kung okay lang na i-share. Ako, pera, wala Sa inyo pa kami. duha. Okay ang inyo Oo, may utang ako sa asawa ko pero parinig lang ang singil eh. So bungol-bungol lang ka. Oo. Pero duha magud mo gapaning kamot, Oo, di ba? kumbaga, Duha na itrabaho, na ay source of sarili, income. kanya-kanya. So ang Yes. katulad sa gatas, kasi ang aking sweldo akin eh, ang kanya-kanya, di ba? So kunyari sa gatas, halos 3,000 yon. So ako muna ngayon, pag naubos siya naman. Oo. Ganon, alternate kami so wala dalawa. pong murag mutual fund? Wala pa kaming ganon. Ang mutual fund namin, si Kusina Lokal. Okay, So, kunyari, nice. magutom eh, gusto na mo magmayaman, dito may magkuha. Nice. Ano? Galing, Ano no? naman Oo, mo ngayon ko lang na-realize. Mo na ng modern setup. Oo, karon. depende kasi yan sa pagsabot ninyo. Sa kayo, nag-aalma akong wife nga, sige kag ana-ana, wala na ganit ko na ngayon. So, ang reaction, di ba, Taas, nagsabot taas, na ta. Oo, haba na kayo to. Taas kayo to. Haba to, sakit mga kabrigada. Taas to ba? Sige, sumao to. So, akong sweldo, akong mga racket, na lang sa kuang. Iyahang events po niya. Oo. Si Kusina Lokal dyan among kunyari na may gusto paliton nga anything, di ba? Mauna ka rin ang setup sa mga millennials. Kung unsa ang income sa asawa, sa babae, iyaha, unsa income sa lalaki. Iyaha Iyaha, before pod. manggod, ang tradisyon, income sa Isurrender lalaki, tanan. isurrender Oo. sa misis. Kasi karon man god, ang misis nag-earn na pud og iyaha. Unlike before nga ang traditional jud nato kailangan pag wife ka sa bahay ka lang. Oo. Mag ano lang ka, dira lang ka, bantay lang kag bata. Yes. Karon dili modern naman gud ang mga kababaihan, gakayod pud sila ilaha. Oo. Natay mga naalang sa balay pero ga online selling. Correct. Diba? Or ga-online job. Yes. So maningkamot jud ang mga tao kay kulang na kung ang lalaki lang ang magkayod. Again, depende na no sa Sa setup. henerasyon, sa setup kay tuunang panahon akong mama ug papa. Napaundang man gyud si mama og trabaho, nya si papa lang naningkamot. Unya si papa surrender gyud kay mama ang kwarta pero mounang palakad tung unang panahon. Before. Mabag So, pwede gyud kang na. gihapon karon kung ingala gihapon inyong gusto nga setup. Pwede. Labi na kung dako kay sweldo tong Yes, husband, di ba? okay lang. Ang wife mag-focus sa mga bata. Pwede gihapon jud na, Oo. mga kabrigada. Depende gyud sa masabutan. Meron man good housewife material, Oo. no? Na ang purpose mo lang sa life talaga magmaganda at mag-shopping. Ug ang mag-grocery. pangarap is being a housewife and taking care of the kids. Oo, may Wala ganyan. po masama ana. Oo. Depende lang yun na sa sabot pero ang importante na Klaro. ang realidad klaro sa tuwa na dili pwede na daghan pug nagaingon dili na importante ang kwarta, importante. Importante, mga kabrigada. Oo. Labi na karong adlaw mo, taas na po ang presyo sa gasolina. Maog yun. Di ba? Gahapon nagkatry pulo.
Tinuod ni 65. 65 na? Oo, na 63, 65. Makuratan man punta mga kabrigada. Ibarag magbaktas na nandiyan tani, bike to work. Na yung mga tao mo ingin sila na, ala, eleksyon naman, dapat buhatan nagpaagi. Sad to say, dili na kontrolado sa local na Yes, government. LGU. Kasi world market, nagadepende ang presyo sa tuang produktong petrolyo. Kung ang Estados Unidos gani, taas ang ilahang demand, na diri apektado ato ang presyo. Kung mubo ilahang demand, pwede po, mumubo ta diri ang presyo. Depende yun na sa lihok sa pandaigdigang merkado na ginatawag. So, dili kita mo, mong maguniba, sanay ta mo ingon na sa gobyerno. Tanan, isisi sa gobyerno. Mulihok punta, ug mabalaan nato sa atong sarili, unsa atong kinahanglan buhaton. O syempre, maningkamot jud ta karong adlong Tuesday, mga kabrigada, kay sweldo na ba karong weekend? Dugay ba? Dugay kayong Pero sweldo. dugay ba kay Tuesday, Sa iyo, manggod Wednesday, nagsweldo. Thursday? Diba? Parang December 27, 26 nagsweldo tama. na. So, syempre, So, anak ka na. kay New Year. Oh, yes, feeling Diba? mayaman ka. So, diba? karon, ano na dyan? Nga muna tayo. Pinagtsatsagaan ko na nga mga laman ng freezer namin. Yung mga luma pang ulam. Napay Tuesday, Tuesday na karon. Oo. Pero isa pa Haba to, isang buong araw pa to. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, mga lunch pa na mo abot. Oo. So 4 days pa din. Konting tiis na muna. Asa muna tayo sa libreng pandesal ni Brigada. Mga kabrigada, sugdan na nato atong mga lingaw na hataw sa balita. Good news sa mga taga Malapatan, Sarangani Province. Madugangan na ang puwersa sa serbisyo sa mga medikal sa katauhan sa maong probinsya. Siya si Dr. Daryl Musa Sambuto. Ug subay niini, siyam nga tuig kining nanerbisyo isip medical doctor. O lahi kining nanerbisyo bilang medical officer 3 sa Glan Medicare Hospital. Mahimong bagong Medical Officer 5, ilawom sa opisina sa Municipal Health Office, si Dr. Sambuto. Matod pa ni Dr. Sambuto, dako iyang paglantaw nga maserbisyohan ang mga katauhan, hilabi na ang mga less fortunate ug nagpasalig kini nga himuon niyang makaya bisan limitado ang pasilidad aron mapaligon ang serbisyong medikal sa lungsod. Sa pagkakaron, dunay tulo ka doktor sa Malapatan nga gipangunahan ni Municipal Health Officer Dr. Diomedes Remitar, Dr. to the Barrio, Dr. Michael Angelo Serra, ug ang bagong doktor nga si Dr. Daryl Musa Sambuto. Mo ni atong gihisgutan gahapon na Dr. to the Barrio na pag scholar ka sa DOH, automatic doctor ka. Dako kay sweldo. Pero sana madagdagan pa itong mga ganitong mga doktor na nanadyo'y heart na mag-serve sa mga kababayan nato. Kay lisod jud kayo mga kabrigada nga kanabitaw ikaw murag wala kay kwarta o napunta yung mga kabrigada nga wala joy confidence kay wala pinag-aralan nga makulbaan sila magatubang sa mga professional sa mga hospitals unda i-cater nato sila nga murag ampingan gud nato ang ilahang paano ba? Sa heart. Oo. If yung mga only, offend man good na sila. If only makaya nato na naay kanibang mga first medical doctor to the barrio, dentist to the barrio, or kani barangay to the barangay, abogado ka na bang mga services nga dali ma-access kung wala gyud kay kwarta na ma-provide dahil bisag isa lang nakatawo. At iparamdam natin sa kanila na welcome sila. Diba? Dili natin pa-feel nga murag na pugos rata, murag ay libre lang ning ani lang ang treatment ana dapat murag kato mga isura nila sa mga doctors murag maabubuting tao. Pero in fairness sa mga doktor, mga good part sa ilahang training na kinahanglan tanang tawo pantay. Ilahang pagtanaw pati gani kriminal. They're obliged na i-treat na kay first and foremost ang ilang responsibility kay mapaayo to heal, di ba? Mao na sila. So, congrats sa Malapatan kay naay bagong doktor. Unta tanan pa natong mga munisipalidad magkaroon og mga doktor. Diri sa mga barangay dapat naapod tay mga doktor mao na to ang plano in the future ug unta na kitang tanan ma-realize nato unsa pod kay importante gyud na pangalagaan nato ato ang sariling kalusugan kay labaw na karong pandemya pa hadlok kaayo no magkalagnat magkasipon magkaubo bisag di pa COVID automatic COVID na dayon assumption na lisod kayo mo baba tong immune system kay dali ta mataptan og mga virus so alagaan nato atong sarili kay kabalot ta mahal kayo ma-hospital karon bisag na pag-feel health mahal jud gihapon kayong ano. Actually, speaking of doctors, dapat din sa Gensan, si Dr. Miko Gamalo, bago na jud siya nakapasa, and bilang pangarap niya daw talaga maging doctor, nag-offer siya ng libreng consultation sa phone. May schedule siyang pinost.
Hindi pa natin nabalita to, Ate Ann. Ayan, free of charge consultation. Ang cute, no? Na sana dagan mga ingani nga bilang paraan gud nila magpasalamat. Napod kay kaila nakaila pod nimo naga-free consultation siya tuwing Wednesdays. Speaking of nakaila na to, ha? Thank you, Doc Homer Matianza. Hindi si Doc Homer. Ay, nako. Dili kita na. Sorry, mga kabrigada, ha? Natanggalan siya. Alam mo, nung bata ako, natanggalan din ako ng kukoy. Kaning gitanggal yun kay di ba na igo ni dito sa SM na ukab na abriag, guys. Sakit ako. Imagine pa lang Sobra. mo. Oo. Sige. Pero thank you, Doc Homer. Dagag mga doktor. Kisa itong kailan na doktor pa nito? Ano ka? Dr. Bartolaba. Okay. Mag-ano po siya, doctor to the barrio po siya oo. Kasi DOH scholar po siya, nagahulat na lang og schedule. Nakikita ko sa mga post niya na siya ay nag-free consultation. Yes, oo. I think daghang mga young doctors Really? na maumanggod na ang ilang gusto because they really want to serve og fresh pa manggod kayo. Yes, gigil. Fresh pa kayo lahang mga utok, gusto pa kayo nila mauna ang buhaton, which maayo, mauna ang kinanglan nato og mga bata noon. Actually, ganyan din Mga ako noon medical na nagsastart field. pa lang ako mag-host. Nag-host ako ng libre. Tinuod na kung gusto gyud nimo. Di ba yung ginagawa mo? Pero hindi na ngayon mga kabrigada. Dati kayo mag-feature taog libre. Oo, di ba? Dati lang to. Mga Dati lang. kabrigada, congratulations gihapon sa Sarangani Province kay daghan gihapon sa ilang lugar ang appeal sa top 10 ka most visited places sa SOCSARGEN o SOC sumala sa pinakaulihing datos gikan sa Department of Tourism. Ana sa top 2 ang Alabel nga mokabat sa 269,899 ka mga local o foreign tourists ang bibisita. Samtang ang Glan ana sa top 3 nga dunay 220,311 ka mga bisita nga natala. Duna sa top 9 ang munisipalidad sa Maasim nga makakuha og 101,837 ang mga turista. Ang lungsod sa Alabel nga sulod sa top 2 tungod sa maayong pagdumala sa lokal nga ekonomiya ug pagbalanse sa health situation. Padayon ang pagtaas sa ilang tourism arrival. Sumala pa sa ilang alkalde, mapasalamaton kini sa mga katawhan sa pagsuporta sa lokal nga suruyanan sa lungsod. Lakip ni mga beach resorts, pinagi sa mga tourism, statistical tools, kanunay ginamonitor ang uswag sa turismo, taliwala sa pandemya o kauban. Sa pagtaas sa tourism arrival, makatag kini og mas dakong oportunidad sa mga katawhan sa Alabel nga maka-generate og trabaho, income, labi na sa mga lumulupyo dool sa lungsod. Wala na po natingala. Oo, ang Kaya Alabel. sila ang 1, 2, 3 or top 10. At sa top 10, ang Alabel, Glan, Maasim. Murag dulum-dulum. Ang mukhang madilim tayo ngayon. Sige, ang Alabel Mangod, wala sila nag-super strict unlike Glan. Kaya siguro bumaba ang Glan kay 'di ba nag-require sila Yes, mga stricto negative kayo. mga negative antigen, vaccination card. Unlike sa Alabel nga daghan kay sila mga farm na mga Abre. overlooking na mga ano yung napuntahan na natin yung sa taas Alta Vista oo, na oo. ma-view jud nimo ang panoramic sa buong Sarangani Yes, province, 'di ba? oo. Maasim naging alternative natin sa Glan. Doon muna tayo nag-beach tungod kay stricto ang Glan. Daghan kayog nag-abre na beach resorts na bago dito sa nag-develop, Maasim. di ba? Oo, daghan kayog mga palitunon ng mga private resorts Yes. sa Maasim. Bumili nga kami. Gipang baligya. And affordable, ha? Oo. I mean, kung naadjud Kung kay kwarta, affordable. Dili siya Oo. kanabang Mahal kayo. ka. Oo. Yes. Gwapo kayo yun i-develop ang tourism. Pero Yes. kana SOCSARGEN, unta sa Gensan, ma-develop ato ang tourism pod kay kinahanglan gyud na maka-generate magug trabaho pod ang tourism. Yun ang mahalaga, mga kabrigada. Mga kabrigada, may umpisa na ang pagpreparar sa tinuig nga Bangsi Festival sa Maitom, Sarangani Province. Langkuban kini og pipila ka mga aktibidades o pag-abli sa mga kalingawan sa poblasyon. Dagsa na ang mga katawhan nga niadto sa mga kalingawan nga gibutang sa poblasyon sa Maitom para sa pagsaulog sa Bangsi Festival karong tuig. Dunay carnival, ubay-ubay nga mga food stall, perya ug uban pang paninda. Ang Bangsi Festival ginasaulog matag katapusan sa semana sa Enero. Kini ang pista nagsaulog sa kadagaya sa mga isda nga bangsi o flying fish. Ang kapistahan usa ka pasidungog sa mga mangingisda ug nagsaulog sa mauswago na industriya sa pangisda sa lungsod. Labi na ang ilang labing taas nga ani ang bangsi o flying fish. Mga niaging tuig naka-feature ta aning Bangsi Festival adto ta dira. Og lingaw jud, abot lang ko ato kalingaw gyapon karon kay syempre naapatay restrictions, naapata sa pandemic pero kaning Sarangani no
pare-parehan ni sa South Cotabato ba na pag mag-festival Maningkamot gani, jud. festival yun. Actually, ang bangga mga gid kayo. municipalities man good, maningkamot jud na sila kay mga tao mudayo man jud good. Oo. Unlike dinhi sa Jensan nga pila na lang ang mudayo kay tapok lagi kayo. Dili Daga na pod. kayo ta. Wala Pero pod jud wala klaro. po tay dayuhan. Oh, mao jud na ang Marag tinuod. mao man pud ni last year ana. Aha. Ay. Pero- Pero next year this year. Basi di ay. Pero murag dulo. Dulom jud ta. Oo. Sige. Sa mga kabrigada nato, happy Bangsi Festival sa inyo diha ug ang South Cotabato, Coronadal na Oo. sila. Hinugyaw ba? Yes, Oo. sinugyaw, makamiss man Diba? oy, ang mga festivals. So, mo balik Maka-feature yan na doon. dili online lang ang Oo. celebration. Kay, Ilang beses ako nag-host dyan ng tinalak ng mga concert ng mga artista. Lingaw jud kaayo. pero gamay na lang ni napugong ang University of Santo Tomas nagpagawa sila og infographics regarding Omicron. Ang pinaka good news didto, Omicron is starting to spread in the Philippines, di ba? But this is also the sign, the start or the beginning of the end of the pandemic. Yung parang maging normal na lang siya. Pahumanay na gid ni kay kasi kung paspas na magtapot, daghan nagmataptan, maka-develop gyud og So, Omicron immunity is but spreading. wala ta nagaingon na magpatapot Na okay lang, oo. Na okay lang, dili gyud. Magpabakuna, mas maganda. Magpabakuna gihapon og let's still be careful, mag-face mask gyud gihapon mga kabrigada. Og syempre, kinahanglan nakamaksan coffee ta para sa kape pa lang ligon atong kalawasan ato ang tubig. Butangan nato na og nigari mga kabrigada. Dali ra kay na ibutang nato sa lamesa, di ba? Naaman tay mga toyo, iapil na nato dito. Condiment, sabay na siya doon. Iapil nato dito ang nigari para matik na ibutang day nato sa atong mga tubig mga kabrigada. Actually, Di kung man nakapatak. ako kayo, pwede sa malaking dispenser na lang, di ba? Sa Pwede. isang litro, nasa 20 to Oo. 40. At yung isang maliit na bote na yun, mga kabrigada, daghan kayo itong patak na available. Oo. Kung pwede po, dibutang na daan sa dispenser, no? Oo, para diretso na. Tanan na makainom. O, Migari, Maxan Capsule, pag yun, apilan pa na. Triple threat ne para healthy good kayo. Ato ang lawas, mga kabrigada. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa morning hataw. Sige. Dapat dyan, mga kabrigada, iisa ang atong goal, iisa ang dream na to para sa Jensan. Yes, o si Idol Brigada Elmer Catulpos na asya'y gustong makabutan nato diri sa Nadako kay nga Jensan. dream. Pero kinahanglan tanan gyud sa magtinabangay para maabot nato ang Jensan dream. Dako man siya, pero it begins with a single step. Oo. Dapat first step lang yun mo nang lisod kada bang paano sugdan? No, ug masugdan lang na. Kinsay magsugod. Correct, kinsang. Who will Gwapo to. start Dapat everything. na ay trigger ba? Oo. Na ay mo ignite. Ignite sa fire. Yes, Ah, so mauna ang role ni Idol Brigada Elmer Catulpos na ang pangarap sa bawat isa ma-ignite Yes. o masugdan na yun. Mangyari, mga kabrigada. Oga, syempre karong buntag mga kabrigada, aduna pud tay hisgutan nga importante kaayo kay kita dire gina-promote man gyud nato na unta magpabakuna tang tanan kay kinahanglan nato mo na pod ang ginaingon sa DOH nato dire sa WHO World Health Organization kung sa kaimportante ang pagpabakuna og this is the only way para makabutan nato ning herd immunity ba na ang mutation sa virus dili na mahitabo kay daghan na og vaccinated na mga katawhan. Pero syempre lahi-lahi man na ay mga uban Belief, na oo. lahi ilang gusto mahitabo na pay mga nahadlok o gantod karon ginahatagan man gihapon ta og freedom Yes. sa to ang gobyerno kung magpabakuna ba ta o dili. But then again, we're reiterating na to ang Department of Health and the World Health Organization, ang gusto nila mahitabo, syempre, nakitatanan, vaccinated, and fully protected against coronavirus o the novel coronavirus o kaning ginatawag nato na COVID-19, mga kabrigada. O karon na makauban nato karong buntag para storyahan ang freedom of choice. Pag-abot sa butang nga vaccination, atong makauban, Michael Carion Sarsaba, Attorney Dines Pantua, o Dr. Liza Gonzaga. Maayong buntag sa kahataw na morning sa inyo ha, Doc, attorney o pastor. Si pastor na itong nakita na ako ganina dito sa gate na dire-diretso lang ko. Good morning! Good morning. Oo. Kani karon hot topic ni ang pagpabakuna, Attorney Doc and Pastor. No, unahon na ako si Attorney. Kasi kaning bag-o lang nagipagawas na press conference ni
o release statement ni President Duterte na miingon siya na ginaatasan niya ang mga barangay captain na dakpon ang mga dili pa bakunado. Oo, is this constitutional ba, attorney? Violation ba ni sa basic rights sa katauhan? Actually, hindi mo kailangan maging abogado para makita na mali siya. May press release na ang Commission of Human Rights a few days ago na ang balak ni President is unconstitutional, illegal, tsaka walay basis sa law. Pero we understand the President is frustrated about this everything. He wants to do good sa country niya, but at the end of the day, we're still a country of laws and not a country of men. Okay, so kato di gito mahitabo. Yes, hindi. Kailangan og balaod man gud na. Sa pagkakaroon, wala man ko'y balaod na magpugusan na. And anyway, kung may balaod man siya, supak gyapon siya sa tuang constitution. Anyway, sa pandemic man gud, namang gyapon tay mga balaod, naman tay constitution. Clear ko lang, we're not encouraging everybody not to get vaccinated or what have you. We're just telling here na, for me, I am fully vaccinated. We're just telling here na people should choose how they want to live their lives. Yes. If they want to get vaccinated or not. At the end of the day, we are still people. This pandemic will brought us na this is not about health. It's about the freedom of choice of the people to choose how they live their lives. And if they choose not to get vaccinated, that should be respected. Oo. Pero attorney, kung pwede na ako manitpick lang imong ingon na this pandemic is not about health, daghan mag-disagree na how can it be not about health? Because it already become you cannot question science anymore now. Because if you cannot question science anymore now, it's not already science, it's already religion. Okay. Because science is evolving, if some say manggod na din ato questionin na ang mga ang efficacy sa vaccine or what have you. But it's the foundation of science, a question. Okay. And question, what's the difference between a vaccinated and unvaccinated for you? Okay. I would like to answer that, attorney, pero I think it would be better kung si Doc ang mutubag ana kay dili ta medical expert. So Doc, ipasa na ko ang question ni attorney sa imuha. So what's the difference between a person who's vaccinated and unvaccinated? Okay, if I have to be honest about it, especially karon no nga naitay surge, there is not much difference Okay. between the vaccinated and unvaccinated. No, so in fact, I am unvaccinated, and ang mga ka-office mates ko puro sila vaccinated, but sila ang nagkakasakit. Okay. So siguro ang difference is the mindset. Na feeling ng vaccinated, fully protected siya, and may freedom, no? And may tawag dyan, meron siyang entitlement to go to the malls, to fly, no, to travel. Opo. Kasi binigyan siya ng government ng freedom, Okay. ng ganyan. Doc, so kung mauna, what can we say about the data po na gihatag sa tuang PGH, Philippine General Hospital, and national data regarding the difference po sa vaccinated and unvaccinated pag-abot sa severity sa COVID-19? Kay maulagi daw na kinahanglan ta magpabakuna kay para dili maging severe ang kaso sa COVID-19. And sa kaso pa lang sa Philippine General Hospital na ang tanan na severe cases unvaccinated yun. So that's what they say. But in the field where I am in, no, I am questioning that kasi where did they get the data when the people that were vaccinated were not told to report to the RHU? Pag meron silang may nararamdaman ng mga symptoms, they come to the clinics. Private clinics, and not all clinics because may aversion na ang tao sa clinics karon, especially hospitals, because they are afraid that isa-swab sila, maka-quarantine sila, they will be tagged as COVID positive. So pumupunta sila sa mga clinics na hindi masyadong stricto. And I am one of those doctors, no? So I see them. Opo. So minsan sinasabi ko sa kanila, why don't you go back to the RHU and tell them what you are feeling? So, hindi naman kami sinabihan. So, where did they get the data na meron silang ganyan? Opo, ano daw, Doc? That's
kung pila ka cases sa ilahang intensive care unit. And usually sa ICU nila, sa COVID facility, unvaccinated yun ang severe. So at least do, kung makalakaw-lakaw pa, di pa man dyan anak ka severe, no? Katong nagyud ning, katong ginatrake na, katong Okay. kinahanglan nagyud life support, according sa ilang data, kato siya, puro unvaccinated. But how, yeah. Actually, Yes po. not true actually. They are releasing new information now that almost 70% of their hospitalization are vaccinated. 30% lang ang unvaccinated. St. Luke's have released an information now that 60 to 70% of their bed capacity are vaccinated. 30% and majority of that are vaccinated. So what we are saying here is there's no specific difference sa vaccinated and unvaccinated. Ang reason man ko sa government where we are holding closely ni mga unvaccinated is one, they can spread the virus, they can contract the virus. Vaccinated can spread the virus. Vaccinated can contract the virus. So prior to this, prior to the vaccine, 100% who survive this illness or disease are unvaccinated. Yes, Pastor, kasi ganina pag-agree yun si Pastor kay Doc and Attorney. Go ahead, the floor is yours, Okay. Pastor. So anyway, let me just say that we are COVID-free Region 12, and we are not anti-vaxxers. If you see, our attorney here is a fully vaccinated lawyer, and we have a doctor who have had a shots nga gikapila na siguro niya ilang beses na kayang nakapag-shot si Doc ng mga tao na inoculate niya sa mga flu vaccine, mga polio vaccines possible. So we are not really anti-vaxxers, no, as some would coin us. So we are just here to let people decide on their own. Kasi we see halos lahat ng mga, the mainstream now is telling everyone to get vaccinated, get vaccinated, get vaccinated. Kasi this vaccine is good. Pero pag tinignan mo yung mga, even ang DOH post, if you go to the comment section, you will see, kaya nga hindi na sila nagpo-post ngayon kasi halos lahat ng mga comment doon, 90% you would see the adverse effects of the vaccines. You would see the negative effects, death, pero hindi yan nare-record. We only see 0. So that's questionable because people are saying, mama ko, papa ko, kuya ko, kapatid ko, asawa ko, ganito ang mga nangyayari. Pero kahapon lang I did a live video and sinabi ko sa kanila, could you please let me know kung may nangyari sa inyo? And here they are. Maraming nagsasabi. So you see, we cannot trust, I'm sorry to say this, but we cannot trust mainstream now. So you need to hear the other side of the coin. And this is what we should see. We are not promoting na huwag kayong magpabakuna, but we are promoting yung non-discriminatory na mga measures kung paano ito i-handle. Kasi isipin nyo nga, if you were living in the mountains, hindi ka makakalabas talaga. I mean, as a pastor, ang dami kong mga, tupa na nasa bundok ngayon, tatawag sa akin, yung iba iiyak na kasi hindi sila makalabas, kasi kukulong daw sila. Yung mga ganun, and they're not even told about their basic rights. No one is telling them about their rights. So, as a lawyer and as a doctor na kasama ko ngayon, we're here to just tell everyone that firstly, sabi ni attorney kanina, this is unconstitutional, and yes, it is. Hindi siya pwedeng i-mandate kasi may batas po tayo. And for those, I want to address those who say na kami yung mga lumalabag sa batas ng Panginoon sa Romans chapter 13 verse 1 na dapat magpasakop sa government. Well, we are indeed doing that. Nagpapasakop kami sa government. And ano ba ang law ng government ngayon? Republic Act 11525, which says that the vaccines are not mandatory and yung hindi immune ang mga vaccinated. And another thing is, which is most important ngayon, that says that these vaccine cards are not to be additional requirements for employment, education, and any government transactions. If you ask people, punta tayo sa labas ngayon and ask them, ba't nagpabakuna ka? You would find napakaraming nagpabakuna because they would lose their jobs. Kaya nga sabi ni Atty. It's not about health. Ba't nagpabakuna ka? Because I would lose my job. Ba't nagpabakuna ka? Kasi hindi ako makabiyahe. Ba't nagpabakuna ka? Kasi hindi ako bibigyan ng 4Ps, ng IPs grant, ng mga bagay. So ba't nagpabakuna kayo? Hindi ko alam kasi hindi ako makakilos. So ito yung problem. And this is what we want to air and give people and let the government know that we are humans and we have rights. And this good. Alam mo, deal, no? It's one thing na
endorse. It's one thing na encourage, and that's good. When we encourage, that's good. Ang question kasi, we are being coerced. Kaya nga yung hesitancy, according to studies, napakarami na, mula sa states hanggang dito sa atin, when you start to coerce, people will be more hesitant. Okay. And Pastor, naamoy pro-choice prayer rally today. What's this about? Yeah. So it will be happening. Thank you for that. No, it will be happening this 2 p.m. and up to 6 p.m. doon po sa Plaza General. And this is about helping our LGU. Of course, praying for our LGU. And of course, hindi lang naman kasi sa Jensen ito, aabot ito ang ating scope. Napakarami. Maabot na sa ibang bansa. And ito po kasi yung vision ng ating group. We envision communities that are vigilant for the truth on COVID and experimental vaccines and are free from discriminations, compulsions, and coercions. And our mission is to seek God for truth, wisdom, healing, and comfort. Next, to educate people and raise awareness about an alternative paradigm through symposiums and orientations, to conduct community outreaches for follow-through information dissemination and COVID kit distribution, and lastly, to provide legal assistance for those who would seek legal remedies. That's why konti na lang, no? That's why may notary public si Attorney Fontanilla that's doing these things and we have already 13,320 affidavit of refusals, no? So hoping the government would respect people who do not want to get vaccinated for experimental vaccines. Now, Bottom line naman is, Sige po. Okay. ang bottom line naman is, if you want to get vaccinated, be vaccinated at your own choice. If you don't want to get unvaccinated, it's your choice also. Like for me, I'm fully vaccinated. I don't know their status. If I'm dealing with person, I will not ask him if you are vaccinated or unvaccinated. But at the end of the day, we're all Filipinos. We're all people. We deserve to be treated equally in the eyes of the law. Like I've said, we are a country of laws and not of men. Doc, experts all over the world, first world nations are promoting vaccination. Ang daghang mga eksperto pod kani sa lain-laing nasod na ang ginaingon nila mao kinahanglan ta magkaroon og herd immunity para ma-avoid nato ang mutation sa virus. And kanilaging Omicron, this is the beginning of the end of the pandemic daw. Kaya nag-mutate na ang virus and it's in a lesser degree, lesser strain na. What can you say about that, Doc? Okay, so if we talk about herd immunity, it's getting 90% of the population infected and they should survive the infection. So their bodies form antibodies against the infection without them dying. No? So how can we reach herd immunity? There are a lot of ways. First is vaccination. But there are other alternatives, just like strengthening your own immune system and allowing the virus allowing yourself to be infected by the virus and allowing your body to naturally produce antibodies. So this Omicron thing is a good thing because mild as it is, para lang siyang flu, no? So pag na-infect ka nito, produce na antibodies ang katawan mo, you don't need to have vaccination anymore. So kaya nga nagtataka ako, ang dami-daming nagkaka-PCR positive results and yet hinahabol pa rin sila for vaccination. So I do not get the idea. That's basic immunology. No? Even RT-PCR, Doc, the US CDC, the Center for Disease Control and Prevention, US CDC, already stopped the using of RT-PCR December 31. Nag-order na sila sa US na we don't use RT-PCR because it will not detect COVID. It will detect all flu. Yes, Let me just add to it. Let me give you a statistics. Noong 2019-2020 na influenza flu months, yung mga flu months natin, globally there were 38 million mahigit na influenza flu cases. But then noong 2020-2021, the same flu months, we only had 1,800 flu cases. Question, where did the 38 million go? Ayun. So, it's a basic answer. Okay. Everyone knows. Like Napunta sa COVID lahat. Pastor Laga said, this is not a thing between vaccinated and unvaccinated.
The one that we are controlling here is the virus. Okay. Ang legal aspect, attorney, yun sa imong advice dito sa mga na-mention ninyo na wadan og trabaho, di makasulod sa mga opisina, na paano nila ipaglaban ilang mga karapatan? Actually, ang advice na ko, kabalo naman na sila, may mga na sila yung mga makita sa TV kung ano illegal niyo dili. Ako na lang hangyo noon. Especially sa mga bureaucrats nato, especially to mga medical practitioner nato nga involved sa gobyerno na nagahimo og pulisiya apan sa gobyerno na i-consider pod ni kani mga tao na because of religious exemption, because of personal belief na they don't want to get vaccinated. Because of health reasons, they don't want to get vaccinated. Ma'am, sir, mga doc, please consider this because honestly, you have taken an oath, Hippocratic oath, that you will heal all person, vaccinated or unvaccinated. So we should make a policy out of science, not out of fear, not out of coercion. Because at the end of the day, we are still people. Like I said, this is not about health issue anymore. This pandemic is not about health issue. It's about control. And people are trying to channel their inner tyrant selves now because they want to pit this between vaccinated and unvaccinated. At the end of the day, we are people with equal rights. And if you want to get vaccinated people, you do it on your own choice. If you don't want to get unvaccinated, you do it on your own choice. The government cannot force you. And for the government, make sure that things that you are promoting are not illegal because at the end of the day, you'll still be liable. Not only for the people, at the end of the day, you're still liable. If you believe in God, you're still liable to your God. Let's just make it clear lang, Doc, na going back sa tuwang naingon ganina na I was just talking about the severe cases, ha? Pero daghan, mo gaingon nila, ang bakuna di man mapugnga na mataptan ka og COVID-19. Tanan, mataptan gihapon, mapabakunado o dili. Ang ginaingon nato dito, ang severe cases lang. Nasa kaso, sa mga severe cases, mostly yun is unvaccinated. Severe lang. Ug kato, syempre may comorbidity na atanan. Again, we have a choice. Tama to inyong ingon. We have a choice. And labaw na karon na panuol na ta sa ending na eh. Maupod daw niyang storya tong una, tong flu pandemic pag yun, 1901. Na maupod ang nahitabo tong una na eventually mo survive man yun ang tao. No? Ug ang di na to gusto na di ta mo survive because of discrimination. Because of mental stress. Mao na to ang ginaingon diri. Mga kabrigada, daghang salamat. Wala na tayong oras, Doc. Actually, taas-taas yun ni nahisgutanan. Kung pwede lang, isa-isa ho na ako din yung giingon. Pero at least na paggawas na to, Doc, attorney. Join the Plaza General Okay, sige. And Dil, I want to thank you for the opportunity, no, for really being so professional in your work and allowing us to, Yes. help I'll us vote because we for know you. you really do. Ano? Daghang salamat sa inyo, kay even though lahi man tag opinion, no? Tanan tapod kana part of the freedom pod na sa tawo. Daghang salamat Michael Carion, pastor, Sarsaba attorney, Dinas Pantua o Dr. Lisa Gonzaga. Daghang salamat mga kabrigada. Mubalik pa ang Morning Hataw. Sa Morning Hataw. Mga kabrigada, natin 7:03 ng morning. Nako, sa pagpili ng leader, kinahanglan jud ilahon nato ang ilang kabrigado kung asa ba sila nagikan. Pagkaroon sila og karong buntag usa na pud ka kanhing purok chairman og barangay Kagawad sa barangay San Isidro atong ila-ilahon nagapapili bilang konsehal ng Gensan. Isa ka hataw na morning, Kagawad Abel sa Sobrado. Mayong buntag, just no, Kagawad Dil o sa tanan mga empleyado sa brigada. Ayun. Sige. Good morning. Si Kagawad Abel, napag-usapan natin na ikaw ay naging ilang terms sa barangay Kagawad. Number 1 to alam ko sa San Isidro. Unang-una, bago ko na himong kagawad sa barangay, nag-selective chairman. Kaning lugaran Kanihan. Okay. So then, 1997, nagsapalaran ko sa barangay. Nidaog ko number 7. Okay. At the same year, nakuha ko sa Royal Hotel. So Ilang? nag-back out ko, 1997. Ingon ni boss na ako na, sige lang, gawin lang natin paraan yung schedule mo. So dual akong trabaho. Paring kamot lagi. Barangay at saka hotel. Regular job. Ang ginahimo na ako, nagabalon ko sa kong uniforme sa barangay sa hotel kaya usay na i-parade. So dito ko mag-ilis. Diretso sa parade. Pagkahuman, balik na pagkukutel. So grabe ang paningkamot just no. For imagine, up to now na ako sa 24 years sa hotel. Sa barangay, nakaserve po ko og 14 years. Okay. Sige. Kayo po ay married. Ano ang pangalan ng inyong misis? Akong wife is Memia
Biso Sobrado. Nag-stay po siya diri sa Barangay San Isidro. Okay. Nagkita mi sa school. Ato, antod nga nag-asawa ko, 1985. 1985. Okay. Si Kagawad Abel, ang kanyang anak ay aking classmate nung high school. Kanina pinag-usapan natin, 3 lalaki pala yung mga anak ninyo, Kagawad Abel, no? Yes, just ano yung pinaka one lesson na gusto mong iiwan sa kanilang 3? Well, ang pinaka-importante siguro na sa parent, no? Ato yung educate sa itong mga anak nga dili gyud sila dapat musukol silang ginikanan. Okay. Maugi na ang unang education nga ikuan mo sa mga anak kay someday kung magkaroon na po sila ilang pamilya, same also ang gusto nilang i-impart. Nga dili gyud ka dapat musukol sa imong ginikanan kay wala sila dili gyud ka mugawas aning kalibutan. Sige. Ano yung pinaka gusto ninyong marating na destination, dream destination ni Kagawad sa Sobrado? Well, no, ang dream na to, no, kay since then, sa gi-mention ako, dugay-dugay na po ko nagserbisyo. Isa sa mga dream na ko nga para sa syudad, no, makatabang taon sa batong contribution. Nowadays nga, dream na magyuta na mo yun sa General Santos City. Sa batong ma-share para dito sa syudad, kay mamahiwan naman ang legacy sa itong kinabuhi. Sa itong mga amigo, pamilya, tanan. O nindot yun, just no, kung na kay contribution maato sa syudad. Pero saan nyo gustong pumunta, magbakasyon? Well, sa karon sa una, atat na mo atog Baguio, mo atog Boracay, tanan-tanan, no? Pero murag siguro sa itong edad karon mag-focus na sa tadiri sa tuang community. So mas gusto ninyo na ang Jensa na maging dream destination ng mga tao? Yes, kasi very good. Sige, meron po kayong kinaiinisan na klase ng tao? Unang-una jud ka na mga kwan, ka na mga hambugiro, ka na mga kwan, no, ka na mga layar, no, mga hilas kayo. Mga sinungaling. Okay. Hate yun na ako ng mga ingana. Nagluluto ka, Kagawad, di ba? Kasi meron ka balbakwahan noon. Ikaw hindi pa na siya nagluluto. Di ba meron kang Kuya Abels? Yung maalala ko before Na ako'y Kuya Abel sa una. Maulag ito just no, work ko sa barangay, work ko sa hotel. So hindi na kinaya. Pag-uli na ako dito sa, nagka-work pa ko. Pag-uli na ako sa, gikan ko sa hotel 10 o'clock, mag-abot ko sa Urdesor mga 10:15 or 10:30. Ng gabi yan? Ng gabi. Manghugas pa ko plato. Sa mga pinagkainan ng balbakwa. Matabang pa dyan ko. Okay, sige. Ano naman yung pinakaayaw mo sa sarili mo? Sa kuwang ko galingon. Kanang dili kaligo adlaw, dapat maligo jud adlaw. So naay mga adlaw nga wala ka naligo? Neusahay kanang nagdali na. Nagdali ta wala mo hindi ko kaligo. Okay, sige. Medyo meron tayong dugtungan ngayon, Kagawad Abel. Medyo tangaon ko pag abot sa blank. Tangaon ko pag abot sa blank. Usahay ka nang natay labhan. Usahay na rin itong pinaka-importante, nalimtan na ito siya. Nangyayari din yan sa akin. Ayoko sa blank. Ayoko sa kanang pangit na siya, pangit pa yung ugali. So pag maganda, okay lang pangit ugali niya. Kanang na double murder ka na pangit na gani ka, pangit pagit kag batasan. Pero totoo. That's true. Na okay lang unta, magbaldita ka, kung gwapahon ka, pero kung tsaka na gani, tsaka pagbatasan, no? Yes, tama. Sige. Di na nako usbon ang blank. Dili na nako usbon ang katong mga frustration nga nahitabo sa akong kinabuhi, no? Daghan mga butang no sa inganin natong edad na natin katong mga dapat dili na nato balikan. Mga maling desisyon natin sa buhay. Mga maling desisyon sa buhay. Gusto ko banggitin niyo po ito ha. I am Abel Sosobrado and I am blank. I am Abel Sosobrado and I am a married man. Gusto na ako magservisyo sa katawhan. Yes. Daghang salamat. Kagawad Abel Sosobrado, mga kabrigada, very important jud. Katulad niyan, meron palang mga ganong tinatagong side. Si Kagawad Abel, na dili siya ganahan ka ng pangit na imong naong pangit pa jud kag batasan. Mga kabrigada, adlaw-adlaw ila-ilahon nato usa-usa ang ato ang mga magpapili bilang konsehal, mayor ba, vice mayor o congressman dinhi sa Morning Hataw sa ato ang baruganan. Fun on one kauban si Justine. Samantala, ikaw ba mahilig ka ba sa balot? Dili lamang lami nga balot ang imong pwedeng matilawan. Unsa pa di ay sa Barangay Baluan kay tungod ila din usab kining selfie spot sa Jensen kundi mamahimong background ang giant balot. Suruyan nato ni kauban si Kent Abrigana. Usa sa mga paboritong delicacy sa mga Pinoy, mao ang balot.
Balot or wrapped kun sa Ingles. Ang itlog sa pato maoy gina-incubate araw nga mahimong balot. Usa sa nagunang produkto sa duck industry sa nasod ang balot production. Gisundan kini sa salted duck egg kung ginatawag na itlog na maalat. Sa Jensan kung balot capital ang isgutan, barangay Baluan na kana. Tungod kay daghan ang nagbuhi og pato nga maoy ga-produce og itlog nga ginahimong balot sa maong barangay. Mao nga dinhi usab gitukod ang parke. Ning Disyembre 26 lamang, giablihan sa publiko ang Balut Park dinhi sa Barangay Baluan. Dunay fountain, nagkanda iyang color sa suga nga panahon sa kagab-ihon, nagdalag atraksyon sa mga buot magpalitrato. Nindot niya nga lugar para sa mga sarangani o taga Jinsan. Wala na po siya nga Singapore, like Singapore. Ug syempre pa, highlight sa maong suryanan ang giant balut. Ug aron makumpleto ang imong experience, dun na usab unom ka umbrella stall nga pwede ka makapalit og balot sa kantidad nga 20 pesos matag usa. Si Angelina, 17 ka tuig na nga nagatinda og balot. Oportunidad sa mga balot vendor ang maong parke tungod kay gidagsa pa sila og mahiligon sa balot. Katabang yung guide ako na mo. Daghan kay magdayo diri. May mga siupaw, sweet corn, siomay, hotdog, Pinoy, 18 days, 16 days, o Pinoy o matra. Alauna sa hapon, ngadto alas 12 sa gabi, magsugod ang pagtinda og balot dinhi. Apan kanunay nga pahimangno sa publiko ang pagsunod gihapon sa minimum health ug safety protocols batok COVID-19. Kini si Kent Abrigana para sa Morning Hataw. Daghang salamat, Kent Abrigana. Pero hindi na kumagian, daghan yung kay tao diha sa may balot. Pero gapon na, dugan ako si Kent. Ay, maghatag pagali ko picture. Nagreklamo pa. Ay, nako, Ipatawag nyo nga si miss you, Kent. Kent. We love you, Kent. Kasi ayaw mo maniwala eh. Sige. Sa atong mga kabrigada, sa iyong pasabunta, kinahanglan kompleto na ang nutrients ug minerals sa mga kabatanunan, labi na karon nagyapoy bahad sa pandemya. Afford yun di mo siya as a whole, pero ginapili ni mo na i-monthly. Murag yun anak pala na yun. concept. So, kailangan meron kang pera talaga. Oo, kay lisod Pero, kayo. bitaw. Mo gyud na ako ang na-learn pod. Aning kamot ta mga kabrigada. Oy, Oh, mo na lang yun na. Oh, siguro para sa LGU, pagwapuhon na to atong transport system. Yes, para dili na namo kinahanglan magpalit og bagong sakyanan. Wow! Mayama. Dili kay para, di ba? Like Singapore, gamay lang ang mga sakyanan Oo. dito because gwapo kay ilahang transport system. Dala kang sakyanan, mag-train na lang ka. Oo, diba? kay mas dali, mas paspas. Naalala ko tayo, nag-away tayo sa subway. Ngano ganito? Kay dili ka ganahan magsaka og train. Nya ako, willing kayo kung mangita og Oh, kay mapalitan. dili ko kabalog direction. Mo na ang mahadlo ko. Naan naman sa mga counter, magpalit og ka ng one-way lang na ticket. Mo na ko to. Isaka na po mga kigwa sa taas. Sayang. Pero sige. Grab kay mawala. Mamaya-manin yung mga grab. Dili kay sa Jensen, mawala. Mawala, manggani ka. Sa among subdivision, gani. Mawala, manggani usahay ta sa passing. Bakit kaya? Pero gusto natin mahanap tayo. Oo, yun nahanap-hanap tayo. Ha? Ano daw? Sige na, mga kabrigada, 7:25 ang oras natin. Narito na ang ating lagay ng kapalaran. Sa mga Aquarius, ang appreciation sa kapwa ay aakit ng opportunity. Maabot ang mga pangarap kong pagsisikapan. Pisces, patuloy na mananalig dahil tuloy-tuloy ang pagsubok. Dadaloy ang solusyon. Lumayo sa mga chismoso. Sa mga katulad ko, Aries, lahat ay nasa iyong kalooban. Mananaig ang prinsipyo na dapat sundin. Huwag pa kompromiso. Taurus, ang karanasan ang uhubog ng mas determinadong pagkatao. Huwag husgahan ng kapwa. Gemini, tuklasin ang iyong life purpose para marami ang matulungan. Simula na maghanap buhay. Cancer, ma-overcome ang life-changing event. Pasalamatan ang mga sumusuporta sa iyo. Ingatan ang kalusugan. Leo, tanggapin ang partner. Ano man ang kanyang nakaraan, mas mahalaga ang kasalukuyan na tapat siya sa iyo. Virgo, dismiss na ang kaso dahil di sapat ang ebidensya. Pahalagaan ang mga bagay na meron ka. Libra, matutuklasan mo ang power ng emotion. Ang feel-good moment ang babago sa iyong mode. Sa mga Scorpio, patuloy ang paninira sa iyo. Harapin ang gawain, ma-excel ka rito at huwag basta-bastang magtiwala sa iba. Sa mga Sagittarius naman, paulit-ulit ang events na maaaring magdulot sa iyo ng
pag-aalinlangan, huwag maniwala sa sabi-sabi. And finally, Capricorn, mararanasan ng patuloy na feel good sa kalooban na magpapagaan sa iyong mga gawain. Kung may hinahangad, matatamo dahil sapat ang determinasyon na may katapatan. Yan nalagay ng kapalaran natin ngayong araw ng Tuesday, mga kabrigada. At narito naman ang ating HOTD, Hugot of the Day. Ang forever ug ang hapit nako, pareho ra na sila. Parehong way klaro. Sige nga. Oo nga, hapit. Kaninong on the way ang hindi mo pinaniniwalaan? Sa akin Ako din. sa'yo. Sa akin din. Lugay, nahurot na lang akong kape. On the way lang gihapon. Diba? Mahalaga ang time, mga kabrigada, para sa ubang tao. So, kung namoy ikang i-meet, dapat on time jud mo always. Pero ikaw namin forever sa imuha. Oo. Klaro naman ang forever sa imuha. So, ikaw sa hapit. Para lang ni Samua. Sa hapit na ko na lang ko. Alam mo, kahapon, nagdadrive kami. Sabi ng asawa ko, sana nung mahanap na ni Dil yung taong para talaga sa kanya. Chismis. Para daw maging happy. Ano yun lang, hapit na. Hapit na. Hapit na. Ay, nako, mga kabrigada. Kamu diha, hapit na ba? Ano na dyan? Rio, kamusta? Galaw-galaw! Ipasa kay Rio, no? Oo, si Rio tanan. Cha. Oo, si Ma'am Cha. Kuya Roland. Sige. Uy, may asawa yan. Mga kabrigada, maunang hugot of the day. Kung ka ba na hugot na gusto i-feature nato din sa Morning Hato, i-message kami sa Facebook. O gikan sa Brigada News TV, kini ang Weather Alert. Mga kabrigada, makasinati ang tibok dapit sa Mindanao ug panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan ug pagpanalugdog tungod kini sa easterly. Sumala dinhi sa Gensan, makatagamtam og 32 degrees Celsius nga temperatura apan sa rain percentage 3% ang tsansa nga muulan sa hapon ug 3% sad ang tsansa nga muulan pag-abot sa gabi. Amping ta kanunay, mga kabrigada. O kay pabago-bago yun ato ang panahon, mga kabrigada, kinahanglan taas atong immune system, protektado atong kalawasan. O dapat magnigarita kay 91 ka minerals ang naadira sa nigari. Tama to no sa itong mga dispenser, ibutang na dito. Pwede. I-partner siya sa itong mga condiments. Yes. Para diretsyo. Andyan na agad. Higop nato sa sabaw na ana ay nigari to. Daghan kay gamit ang nigari, mga kabrigada. Why not sa mga itry lang? Diba? What if they are effect? Sa mga hesitant, no? Itry lang. Available yan sa Brigada Pharmacy. Huwag na may mga specific questions na kailangan ng specific answers. Tawag sa hotline na naka-flash sa inyong mga screen. O gahapon na ako sa isa ka pharmacy na ay mupalit unta o kaning tambal para sa sipon. O specific brand na kay ubos naman, wala na. O ayaw mo gabala ka, mga kabrigada, kay pwede ra gyud sad ang Maxan capsule na matason ato ang immune system. So kung nagakaubusan tag paracetamol, tambal sa ubos sipon, mag-Maxan capsule ta, mga kabrigada. Everyday dapat kay para walay atrasan. Mubalik pa ang Morning Hataw! Sa Morning Hataw! Sa Morning Hataw, hataw punta sa lingaw. Kini ang hataw sa saya. Wait. Mga kabrigada, niya nato ang hataw sa saya video sa karong buntaga atong lantawan ang unang video. Audio. Wow! Girl, panoorin mo. Hoy, Sam. Ayaw. Ay. Ulit pa nga. Oh, alam yan na, uy. Oh. Paano mag-drive ang mga pogi? actually, i-porn, di ba? Kinanglan ang mata na agad yun. DGSS. Dalawa lang ba? Uy, nag-bike na din na ba? Oo, nag-bike lang. Ayan, isa pa.
Akala mo nasa beach siya. Gusto ko sana ngayon ulam adobo, ma. Ulam ko sana ngayong adobo. Gusto ko sana. Ma. Ano? Gusto mo adobo? Opo, gusto ko po adobo. Ulam ko ngayon. Gusto mo pala adobo? Bakit? Anong trabaho mo? Di ba maghapon ka, nakahiga, hawak ang cellphone mo? Samantalang yung papa mo nga 10 taon na nagtatrabaho. Ang hawak niya, lagari at martilyo. Hindi ko nga pinaulam ng adobo, bagoong ang pinapaulam ko. Ngayon ikaw, hihingi ng adobo? Gusto mo adobohan kita ng bato? Busog na pala ako, ma. Sige, bukas na lang. Hindi ba kayo nato madunggan, no? Oo, kaya namin na-appreciate. Napaka-selfish nyo. Kayo tawang-tawa dyan. Kami dito walang naririnig. Pero di ba, nung gusto mo lang naman ng adobo, ang dami nang sinabi ng nanay mo. Oh my God, Ana, usually, no? Oo. Ay, dili, si Papa ang Ana sa mua. Meron pa akong mga ganyan. Abangan nyo, mga kabrigada. Kung ka mo na ay gusto i-share ka photo kung video ka makatag kung kalipay, send lang sa among Facebook page, ang Morning Hataw. Karon tanaw nato ato ang mga Facebook Live viewers. Hello po sa to ang mga free TV viewers, Channel 39, Marvel Cable o Sky Cable. Good morning sa inyo ha, sa itong Facebook viewers na adlaw-adlaw gatan-og yun. I-greet nato sila. Si Annabel Trinidad, Ray Alecaba, Margie Plariza, Jacos Salem, wow, from Lanao del Norte. Margie Plariza, okay, pa-shout out, hello sa imong ha. Edna Salicama, hello. Ray Diaz, good morning. Felicity Flores. Ayun, ang dami niyang sinabi. Sige daw, Ben. Basaw na to sa iyang... Balik. Basaw na to sa iyang... Seymour. qualifications. I will vote for a nice, inspiring politician who can... Sige, go. Systemize and improve the health centers of each barangay who will make healthcare a priority, who can provide a very good sewer system and organize well functional barangay units, improvement within each barangay, not just the facade, making alternative learning system known to everyone. Wala daw politician na ana ang plataforma. Naaman siguro. Naaman yun. Wala lang ni mo nadungog siguro. Pero sige, thank you. Pero agree ko dito ha, kaya dapat basic unit magunta family and then barangay. Dapat ma-prioritize yun. Alma Pineda, hello. Jessel Sige, go. Si Eleanor Getorbos, good morning. Bless you, Kuya Abel. Yes. Abdul Matalib Asad Murusad, gusto nyo na ako taingon ni Sir Abel. Dapat ka to ang HOTD. Ano daw? Kung pangit ka, dili dapat pangit imong batasan. Idol. Sige. Salamat sa lahat ng mga nakikisama sa atin sa online. Badan, Charity, Rowena Espino, hello sa inyo. Excited daw siya sa topic for today. Oy, si Badan, good morning. Nick Zamora, everyday gatanaw sa tua. Chimico Lobat. Chico, Kuatog Eman, hello daw. Yun na yun. Okay, thank Sige. you sa inyo ang tanong mga kabrigado. Ayaw mong kalimot nga mo subscribe po sa itong official channel sa YouTube para matanaw ni mo tanan ang ato ang programa, ang Brigada News TV Official. Subscribe na. Happy birthday kay Nana Tessie. 68th birthday niya ngayon. Happy birthday, Tessie Bustos. Happy birthday po. Sa baadlaw ko ron. 11. Happy birthday din kay Ate Jinky Pongcardas. Birthday niya kahapon. At sa lola ko, pero wala na siya. Kay Inda, happy birthday. Pansinin mo na mga adlaw na daghan kay nay birthday. Oo, nagsiksik na nawalay nag-birthday. Nakay agyon. Kaning mga Feb 15 kana. Bakit kayo happy? Hindi ko alam. After Valentine's siguro. One day lang. Sige, dagang salamat mga kabrigada. Mga kabrigada, kung ingon ni Kuya Abel na kung pangit imuhang Batasan. Batasan. Ay, nawong. Dapat dili pangit imong batasan. Dapat dili pangit imong batasan. Yes. Pero siguro dapat na atay attitude na gwapa. No? Gwapa ang feeling nato sa tong sarili. Gwapa sad ang feeling nato di lang sa gapanggawas kundi sa pangsulod sad kay mao man na ang influence na itong mga tao na maging gwapo o gwapa po. Ilang perspektibo sa kinabuhi kay kinahanglan yun. Positive ta, mga kabrigada. Sugod pa lang sa itong programa, miingon ta na kung positive itong outlook sa kinabuhi, positive po ang outcome, ana. Unsa man itong ginapangagian, kalisod man o kalipay, kami inyong kauban Lunes, hangtod Biyernes, adlaw-adlaw, tutok ra mo sa Morning Hot. Dagang salamat mga kabrigada ay kalibot. Lampaminaw mo sa 89.5 Brigada News FM. Munyang alas 10 hangtod alas 12 sa Udto.
nato. Kauban ang tibuok puwersa sa Brigada News TV nga dili magsawa maghatod sa inyong kalingawan adlaw-adlaw. Ako si Justine Manansala. Daghang salamat sa inyong suporta mga kabrigada. Dili mi mawad anugana nga ipaabot sa inyo ha ang mga importanteng balita og lingaw nga chikahan. Ako si Dil Pilapil Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen og kini ang Morning Hataw with Justin and Dil. Sa morning hotdog